Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Ito mga kababayan, mga ka-analyze. Yung tinagurian hong sabi nila yan. Pinakatangang congressman daw sa balat ng lupa. Na itong si Congressman Bong Suntay, huwag nga natin banggitin yung kanyang first name. Parang di bagay sa kanyang pagkatao eh. Alam nyo na yun. Nakahanap mukhang nakahanap ho ng kakampi. Itong si Congressman Bong Suntay sa ginawang pambabastos dito ho kay artistang si Ann Curtis. At ang dinali naman ay itong kapatid naman ni Ann Curtis. Itong Jasmine Curtis Smith naman. Basahin natin ito. Sumagot si Attorney Ferdinand Topacio sa naging pahayag ni Jasmine Curtis Smith kung saan sinabihan ni Jasmine ng dugyot si Attorney Topacio. Grabe, dugyot daw, ano? Kasunod ito ng pahayag ni Topacio kung saan kino-question niya ang pagsusuot ng aktres ng biktima sa social media na anya'y hindi isang art kundi para sumikat. Bilang tugon, sinabi ni Topacio, "Dear Jasmine Curtis, ang alam kong dugyot yung nananampal sa bar kapag nalalasing at yung nagtatry mang-agaw ng jowa ng may jowa. Cheers!" Sabi ni ni Attorney Topacio. Mukhang update na update si Attorney Topacio sa buhay ni ni Jasmine Curtis Smith. Ito yung kapatid ho ni Ann Curtis. Nagbigay kasi ng opinion itong si Attorney Topacio sa ginawang pagsita at pagtanggol ni Jasmine Curtis na binastos daw ni Congressman Bong Suntay itong kapatid niyang si Ann Curtis. Attorney Topacio, syempre naturalmente naman na ipagtanggol naman ni Jasmine Curtis yung kapatid niya si Ann Curtis kay Suntay. Bakit naman kasi pinanghimasukan mo? Hindi ka naman kasi kasali doon. Tapos nung nagbigay ka ng opinion, pinagtanggol naman ni Ann Curtis pinagtanggol naman ni Jasmine Curtis yung sarili niya doon sa sinabi mo, doon sa programa. Ganito naman ang sasabihin mo. Mali naman yan, sir. Ikaw ang nauna pakinggan nyo ko itong video to. Pakinggan nyo ho itong video na ito. Pictures mo sa social media. Very minor yung sinabi ni Suntay. Ang sinasabi lamang niya, ang puntos niya na hindi nyo naintindihan, hindi dahil sa kayo'y hindi matalino, kundi bulag kayo dahil gustong-gusto nyo nang ma-impeach si Sara Duterte ay yung iniisip mo ay hindi ka pwedeng hindi criminal offense. Opo. Kahit anong sama ng iniisip mo. May nakita kang babae, gusto mong gahasain, gusto mong halayin, gusto mong daklutin, harapan na, Hindi kasalanan yon. Yan, yung kapatid, bumanat pa. Hindi naiintindihan ni Sa sobrang talino ni Attorney Topacio, hindi niya ho naiintindihan. Ganito ho kasi yan. Bago ho in-announce ni Congressman Bong Suntay na may naramdaman siya kay Ann Curtis. Ganito ho kasi yan. Gusto niyang i-debunk yung sinasabi ho ng mga nag-file kay BP Inday Sara Duterte na kung saan ay ini-imagine niya si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba nagkaroon ng press conference nung nakaraan taon si Vice President Inday Sara Duterte na kinu-question na sabi niya meron daw isang graduate na kadete sa PMA
At nung umakit ng stage, hinihingi ho nung kadete yung relo ni Pangulong Bongbong Marcos na nakasuot sa kanya. Hindi ho pinagbigyan ni Pangulong Bongbong Marcos. Karapatan naman niya yun. Sa kanya naman yung relo na yun. Ano ba naman yan? Hindi naman porkit presidente ka, alimbawang talagang mabait ka, matinukan tao, mapagbigay ka, ibig sabihin lahat na lang hihingin sa'yo, bigay ka lang ng bigay. Kahit presidente ka pa, kahit anong buti, kahit di pa presidente, sa isang pangkaraniwang tao na lang, kahit anong buti mo, kahit anong generous mo, kahit anong galante mo, kahit anong mapagbigay mo, may bagay na hindi mo ibibigay pag hinihingi sa'yo. Especially kung napakahalaga sa'yo nung isang gamit. Especially kung may sentimental value yan. Paano na nga lang kung yung hinihingi nung kadete kay Pangulong Bongbong Marcos, halimbawa, minana niya pa sa reluho ng dating presidente na tatay niya na si Ferdinand Marcos Sr. Paano na lang kung bigay yun ni First Lady Lisa Marcos sa kanilang nung unang araw na sila'y kinasal? Ibibigay mo? Ngayon, kinukumpara na si Digong, nung nag-host din dyan, nag-guest sa PMA, na may graduate din ho ng mga kadete nung siya ang presidente, kanyang term, may umakit ding kadete. Hiningi relo ni dating President Rodrigo Roa Duterte binigay. Baka walang kwentang relo yun. Baka presyo lang, baka mamahalin lang, walang sentimental value. O baka bigay lang ni Garma yon. Kasi sabi ni Ramon Tulfo, syota ni Digong yan. Baka bigay lang ni Garma yan. Kaya walang kwenta sa kanya, binigay niya agad. Hindi naman. Ano ba naman yan? Anong klaseng mga pag-iisip yan? Ngayon, nung nandoon kasi si VP Inday Sara Duterte, yung moment na yon, nung narinig niya na hindi binigay ni Pangulong Bongbong Marcos yung relo doon sa PMA na graduate, isang kadete, naisip agad ni VP Inday Sara Duterte. Toxic na raw ang relasyon nila ni Pangulong Bongbong Marcos. At ini-imagine niya raw na puputulan niya ng liig at ulo ito. Sobra-sobra namang yan, sobra-sobra namang pagganti yan. Kapag ka ganun, ang dapat lang na ihusga mo sa isang tao, pwede mo sabihin, ang damot naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Ganun lang. Nagagalit ka sa kanya kasi hindi binigay yung relo doon sa kadete, pero ang gusto mo, ang kapalit, krimen. Ano masama? Yung hindi mo ibigay yung relo mo dahil may sarili kang dahilan o gumawa ka na agad ng krimen? Kahit ba imagination mo lang yan Bakit sasabihin mo sa press con mo? Bakit di mo sarilinin? Ngayon, binabaluktot ho niya ni Congressman Bong Suntay. Ang sabi niya, minsan nakita niya raw si Ann Curtis sa Shangri-La. At gandang-ganda raw siya. May naramdaman daw siyang temptation. May naramdaman daw siyang desire sa loob ng katawan niya at nag-init. At inaisip niya na lang daw ulit na kung ano pa pwedeng mangyari. Pero imagination niya lang daw yon. Hindi naman daw siya pwede sigurong makasuhan kasi imagination lang yon. Ngayon, pinagtatanggol ngayon ito ni Atty. Topacio. Wala naman daw po pwedeng ikaso, wala naman daw nalabag na batas. Kasi wala naman daw batas ng ganun. Kasi imagination lang yon. Ito, Atty. Topacio, tanongin kita bilang abogado. Kahit di na abogado, dahil andyan ka na sa edad mong yan, pairali mo na lang yung edad mo. Lahat ba ng bastos, lahat ba ng masama pakinggan, nasa batas? Tanongin kita. Di ibig sabihin yung mga anak mo pwede nang hindi mangupo sa'yo. Halimbawa, yung anak mo, kinakausap ka, hindi nangungupo. Bastos, hindi. 100% sasabihin mo, bastos. Nasa batas ba yan na bawal mangupo? Di ba wala? Yun yung ibig sabihin doon, tanga. Sa sobrang talino mo, nabobo ka na. Yun yung point dito. Si Bibi Inday Sara Duterte, gumawa ng press con, then
hinayag niya. Hinayag niya. Oh. Eto, ano ba ginawa ni Bong Xunday? Kung bakit hindi siya kinasuhan ni Ann Curtis noon? Kasi nung nasalubong niya sa Shangri-La, hindi niya naman pinagsigawan sa loob ng mall. Nung nasalubong niya nung nasalubong niya si Ann Curtis, hindi niya naman sinabi na, "Ay, Ann Curtis, ang ganda mo ah. Talagang may naramdaman akong desire sa'yo, talagang nag-init sa loob." At naisip ko na kung ano pa pwedeng mangyari. Pero, imagination ko lang yan. Hindi niya naman sinabing ganun eh. Subukan niya sabihin niyang ganun sa personal. Malamang makasuhan yan. Wala naman kasing, yung mga tao sa mall, nung nakita siya, halimbawa nakita rin siya ni Ann Curtis, hindi naman nila alam yung iniisip ni Bong Xunday. Kaya lang nagmukhang mali, kasi marami naman po pwedeng katwiran, dahilan, or excuse or i-debunk niya yung ginawang imagination. Or naiisip ni BP Inday Sara Duterte na puputulan niya ng leeg or ulo si Pangulong Bongbong Marcos. Marami naman po pwedeng ikatwiran or ihalimbawa. Bakit yung ganun pa? Naisip mo ba, Atty. Topacio? Ano na nangyari sa utak mo siya? Yun yung point doon. Ang pinopoint mo rito, ay wala naman nalabag na batas. Halimbawang walang nalabag sa batas. Hindi ba pambabastos yun? Tanungin kita. Especially may mga babae doon sa loob. Kasi aminin natin, hindi lahat ng bastos pakinggan, hindi tamang pakinggan, nakapaloob sa batas. Kaya nga sabi ko sa iyo ay yung mga anak mo halimbawa hindi nangungupo sa iyo. Siyempre bastos 'yun, sigurado 100% hindi nangungupo sa iyo habang kausap. Nasa loob ba ng batas 'yun? Di ba hindi rin naman? Pero alam mong mali 'yun. Pero alam mong bastos 'yun. Yun yung point doon. Hindi mo naiintindihan eh. Play natin. Pinipilit mo eh. Huwag mo ipilit. Unang-una, hindi ka babae. Hindi mo alam yung ganong pakiramdam. Sa kanila yon. Babae sila eh. Sila nakakaalam nun para sa sarili nila. Babae ka ba? Si Jasmine Curtis. Opo. Parang binabastos daw yung kapatid niya, hindi daw tama. Kayong mga artista, yung mga anong problema doon kung pinagtanggol ni Jasmine Curtis si Ann Curtis? Kapatid niya yun eh. Di ba? Para saan pa yung kapatid niya hindi niya pagtanggol? Wala ka mga kapatid? Kung bakit hindi mo nararamdaman ito, wag mo ipagkait yun kung pinagtanggol niya yung kanyang kapatid. Kung may karapatan ka magbigay ng opinyon, katwiran, at meron kang karapatan magbigay ng freedom of speech, sariling pamamahayag, malayang pamamahayag, mas may karapatan yung tao dahil utol niya yon. Tanga. Ano ka ba? Anong klaseng abogado ka ba? Ha? Pwede mo naman sabihin, igalang na lang natin kung ano opinion ni Jasmine Curtis. Kapatid niya yon, natural, pagtanggol niya yon. Di ba? Ikaw nga may mga pinagtatanggol na kung sino-sino, hindi mo kaano-ano eh. Di ba? Kahit hindi mo kliyente, sa pagbibigay ng opinion, may pinagtatanggol ka pa. Mas lalo na yung utol niya yun. Ano ka ba naman, sir? Ano nangyayari sa utak nito? Ikaw, Jasmine, bakit ka nagpo-post ng mga bikini pictures mo sa social media, sa mga pahayagan? Hindi ba para ikaw ay pagnasahan? Para ikaw ay sumikat? Huwag mong sabihin art yun. Huwag mong sabihin ini-endorso mo yung brand ng bikini. O yung resort. BS yan. Hindi. Kayo ba naniniwala mga kababayan na kapag ang isang babae nagbibikini sa hinasyon ngayon sa mga social media para pagnasahan ka ng lalaki? Maaari sa akin, nagpapasexy. Di ba? Ngayon, kung pag nanasahan ako ng lalaki, problema nila yon. Pero kung huhusgahan mo ang utak ko, kaya ako nagbibikini para pag nasahan ako. Ibig sabihin, bago mag-post si Ann Curtis ng picture sa social media, ay magbibikini nga ako para pag nasahan ako ng lalaki. Ganon? Mali yan, sir. Mali yung ganyang kuro-kuro, mali yung ganyang opinion, sir. Maaari pa sabihin mo, kaya ka naggaganyan, nagpapasexy ka. Di ba?
Or gusto mong makilala. Di ba? Or naghahanap ka ng mga engagement. Or gusto mong mapansin ka ng mga brand ng mga bikini para kunin kang model. Nagpapapansin ka. Pero yung sasabihin mo na kaya nagsusot ng bikini si Jasmine Curtis para pag nasahan siya, ay sus Mariosep, ano. Paano yung mga nasa beach? Nakabikini. O, sa Boracay, sa Dakak. Kaya sila nagbibikini para pag nasahan? Ha? Ganun ang sa isip mo? Halimbawa, may isang babae, nagbikini sa beach. Ibig sabihin, bago niya isuot yun, nasa isip niya, ay, suot ko nga ito para pag nasahan ako ng lalaki. Ano nangyari dito sa mga ito? Ano nangyari dito, mga kababayan? Dito sa mga abogado, ano? Ha? Eh, kung ako abogado at tayo nagdebate, ay, kakain ka ng alikabok, sigurado. Wala kang kakainin sa akin, sir, sa ganyang style, ganyang katwiran mo. Kabisado mo lang ang batas. Pero putik, kung ako abogado, nako, sigurado, talagang dudurugin kita. Hindi kami mga ungas dito para maniwala sa'yo. Yung mga artista dyan, sina Ivana Alawi, bakit sila nagpo-post? Di ba para views? Bakit sila tinitignan? Magandang babae, sexy, di pinagnanasahan ng mga lalaki. Straight Yon, pwede yon. Yung ganong katwiran mo, kaya nagbibikini for engagement, for the views, pwedeng nagpapapansin nga sila sa mga brand ng mga bikini para kunin silang model. Pwede yun eh. Pwede yun eh. Pero yung sinabi mo kanina, mali. Di ba kaya ka nagbibikini? Para pag nasahan ka ng mga lalaki? Ha? Abay, sir, dahan-dahan sa pananalita. Too much talk is bad, sir. Too much talk is bad. Ha? Mali yan. Ha? Kita mo yung babaeng, yung babaeng partner mo rito sa programa, tahimik lang. Ha? Puro tayo, plastikan dito eh. Yan ang hirap dito sa mga Pilipino, puro plastic eh. Hindi ba dapat, kaya gusto nyo, nagpo-post ng bikini, nagpapaganda kayo, sexy, etc. Mga role nyo sexy, hindi, di ba, para maging attractive kayo? Huwag nyo kami iba yung role sa pelikula. Utos ng direktor yon. Maaaring kinakailangan sa scene. Diba? Bakit kayo Ayan na ho, mga kababayan. At after ho niyan, mga kababayan, ay siguro, gusto niya kumuha ng atensyon or simpatya, abay, ginaya niya ho si Congressman Bong Suntay. Na siya ay, mayroon din daw, ano ba to? Ano ba sinabi niya rito? Pakinggan natin, mga kababayan. Ano sinabi niya rito? Pakinggan natin to. Makikita nyo dyan, babasahin natin. Hindi natin ito palalagpasin. Mariing kinundina ni Gabriela Representative Sara Elago ang pahayag ni Atty. Ferdinand Topacio tungkol sa kanya at iginiit na hindi niya palalampasin ang mga salitang binitawan ng abogado. Walang puwang sa lipunan ang naghahangad ng tunay na pagbabago sa ganitong kaisipan at pag-uugali, saad ni Elago sa kanyang X or dating Twitter, post ngayong Biyernes, Marso 6. Samantala, ipinagtanggol din ni Topacio si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay kaugnay ng nag-init statement nito tungkol sa aktres na si Ann Curtis. Lalaki yan eh, huwag na tayong magplastikan. Ang mga lalaki, nagnanasa yan talaga. We are wired for that. Let's not make hypocrites. Sinabi niya Topacio sa programang Yes, Yo, Topacio sa DWIZ 882. Alam mo, hindi yun ang pinagtatalunan doon, Atty. Topacio. Kung nag-i-imagine or nagnanasa ang lalaki paminsan-minsan. Hindi natin pagkakait yun. Kahit ako, hindi ko pwedeng pagkait yun eh. Hindi yun ang ibig sabihin. Hindi mo naiintindihan talaga. Ang ibig sabihin doon, kung nagnasa siya kay Ann Curtis doon sa mall,
Sarilinin niya. Huwag mong ungkatin doon sa forum na yon. Di mo ba wala talaga ito. Ano nangyari dito sa mga... Huwag mong ungkatin doon sa forum na yon. Gumawa ka na lang, mag-isip na lang dapat si Suntay ng ibang dahilan, opinion, katwiran para maidebunk niya yung pag-iimahinasyon ni VP Sara na pinuputulan niya ng leeg ulo si Pangulong Bongbong Marcos. Iba na lang dapat ang hinalin tulad mo. Hindi yung kay Ann Curtis. Yun yung point doon. Dahil pambabastos nga. Bastos pakinggan. At hindi nababagay sa oras at panahon. At doon sa lugar na yon. At sasabihin mo, walang nalabag na batas. O halimbawa, walang nalabag sa batas kasi dinadaan mo sa batas. Inuulit ko nga sa'yo, lahat ba ng bastos nasa loob ng batas? Lahat ba ng bastos pakinggan nasa batas? Kaya nga sabi ko nga sa'yo, yung anak mo, halimbawa, nakikipag-usap sa'yo, hindi nangungupo. O, di ba bastos yun? Kasi hindi nangungupo. Tanungin kita, nasa batas ba yun? Di ba wala? Pero bastos. Simple. Ano ba pinaglalaban nitong mga ito? Ito yung video. Ito yung video. Lalaki yan eh. Huwag na tayo magplastikan ng mga lalaki. Nagnanasa yan talaga. We are wired for that. Let's not be hypocrites. So, ako dati pinagnasahan ko rin si Sara Ilago eh. Pinagnasahan niya rin si Sara. Yun yung mga point doon. Pinagnasahan mo si Sara Ilago, nung time na yun, ikaw lang nakakaisip. Hindi mo in-announce. Ngayon to, in-announce mo na. Pambabastos na sa kanya yon, especially may asawa yung tao. Yun yung pinapoint doon. Hindi nyo naiintindihan kasi. Di ba? Yun yung point doon eh. Pinagnasahan mo siya, ikaw lang nakakaisip nun. Walang iba. Pero ibo-broadcast mo pa at magbabanggit ka pa ng pangalan ng babae. Tapos may asawa na, mali na yon, pambabastos na sa kanila yon. Kasi dinadabay mo sila. Kung tutuusin, pwede mo naman sabihin yon nang walang binabanggit na pangalan o kung sino. Pwede mo naman sabihin, ako nga may pinagnanasahan din dati na babae. Ganun lang. Di ba? Kung tutuusin, si Congressman Bong Suntay, kung talagang may utak siya, kaya niya magbigay ng isang opinion. Kaya niya i-debunk yung kay VP Inday Sara Duterte na walang name drop. Di ba? Na walang name drop. Pwede. Ayaw nyo lang gamitin. Ayaw nyo lang gamitan ng utak. Di ba? Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Maraming salamat. Bye-bye po.